So, ang i-discuss natin ngayon ay quantum manifestation or observer effect. Kasi nga, 'di ba, subjective yung reality. So, ikaw talaga yung main character. Tapos sa'yo lang umiikot lahat. So, yung observer na yon is ikaw din, 'di ba? Ikaw din yung nag-o-obserba kung ano yung bibigyan mo ng atensyon. Kasi nga, 'di ba, sa quantum physics, hindi daw kasi fix yung matter. Ibig sabihin yung mga atoms or mga particles is nakadepende sa observer. Kung magkukumpul-kumpul sila maging matter, ibig sabihin magko-collapse. So, depende na lang talaga yan sa binigyan mo ng attention or focus. Kasi nagbabago nga yung behavior nila pagka inoobserbahan. So, ang konsepto ng quantum manifestation dahil sa observer effect ay popular sa mga self-help at manifestation teachings. Pero mahalagang malaman na iba ang sinasabi ng siyensya tungkol dito. Sa quantum physics, ang observer effect ay tumutukoy sa pagbabago ng resulta ng isang eksperimento kapag sinusukat o inoobserbahan. So, sino kasi yung sumusukat at umoobserba? 'Di ba ikaw? Ang isang quantum system, hindi nito ipinapakita na kaya ng isip ng tao na direktang likhain o baguhin ang realidad sa paraang madalas ito ituro sa manifestation content. Well, kasi sa decision talaga to babagsak eh. Sabihin na natin yung externalist, meron talaga silang, sabihin natin na kuwari yung matter, yung mga lugar, meron talaga silang parang fixed na shape, 'di ba? Pero hindi sila mag-i-exist kasi kung hindi ka pumunta doon, 'di ba? Or walang umobserba. Pero yung subjective reality, kasi kung iisipin mo 'yan, 'di ba? Parang 'di ba consciousness lang ang totoo. Dinivide nila 'yan sa solid, liquid, gas. Tsaka yung nothing, yung pinakapuro. So, 'di ba, technically parang iisa lang talaga siya na subdivided na marami. So, technically, kahit na subdivided sila, kasi nga in-experiment na ng mga science to eh. Yung solid is hindi naman pala talaga solid kasi yung microscope nila yung solid particles, zero rin pala. So, ibig sabihin, galing din talaga siya sa puro. So, ito ang nagpapatunay na subjective talaga yung reality. Kasi, di ba, ikaw nga yung God, nasa zero. Di ba? Ikaw nga yung zero, di ba? So, mangyayari is, yung matter din, zero din. Kaya sinasabi nila yan na illusion. Kaya napatunayan ko rin yan kasi nga, sinabi ng master ko na sa SQS na ito lahat ay illusion kasi, pero may mararamdaman ka pa rin, 'di ba? May mga pain, yung mga ganyan kasi nga nasa duality matrix. Pero ang nagpapatunay na illusion kasi pag natulog ka, 'di ba? Alam mo yung dreamless sleep? Pag natulog ka kasi na dreamless sleep, which is sinabi to ni SQS, kaya medyo nagising ako noon nung pinanood ko yung video niya. Sabi niya pag dreamless sleep is wala kang perception ng mind, body. Tsaka actually, yung mga 5 senses mo as in total dissolution, as in wala, 'di ba? Void lang. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung katawan mo zero rin talaga, hindi rin totoo, 'di ba? Pero yun nga, dahil buhay ka pa nga, 'di ba nga, kaya nga pag namatay tayo, 'di ba? Pupunta tayo sa nothing, 'di ba? Pupunta sa puro. Mamamatay. Tapos tong material na nakikita mo, which is tingin mo, kala mo totoo, is mawawala na kasi nga nakadepende nga yan sa iyo eh. Kaya nga yung game talaga is solo journey lang talaga yan, 'di ba? Tsaka sinabi ko na rin yan, kada individual dito is may kani-kanilang realidad base sa kanilang perception, mindset, paniniwala, tsaka interpretasyon, 'di ba? Tsaka actually single ka rin din talaga. Single individual na nasa program na survival. So, hindi ito pinapakita na kaya ng isip ng tao na direktang likhain o
baguhin ang realidad sa paraang madalas ituro. Actually, hindi nga, ito kasi yan 'di ba? Ang sample kasi nito is yung computer. Naglaro ka na ba ng Counter-Strike? So, isipin mo ikaw yung player, ikaw si God behind dun sa character sa screen. Kasi itong reality screen lang talaga siya, screen siya, screen. As in, malaking screen na hindi mo maintindihan na sophisticated na futuristic, di ba? Wala talagang travel na nangyayari na nagta-transfer sa space to space. Kasi nga, walang space tsaka time, present lang, di ba? Sinabi ko na rin yan, hanggat in contact yung katawan mo sa solid, liquid at gas, is walang separation. So, ibig sabihin yan, ikaw din talaga may kagagawan ng lahat, di ba? Medyo mind-bending talaga to kung nagbabase ka lang sa mga measurement or kung ano. Gayon pa man, may practical na paraan kung paano nakaapekto ang atensyon at paniniwala sa buhay. Kapag nakatuon ka sa isang layunin, mas napapansin mo ang mga oportunidad na konektado rito. Actually, yung attention talaga yung yung life nagbibigay ng life. Kasi nga, kung saan mo binigay yung attention mo, yun lang talaga nag-i-exist. As in, kuwari, di ba kaya nga may nababangga, di ba, na nakahagip kasi nga wala nga presence of mind. Ibig sabihin, nakafocus lang sila dun sa harap, di sila tumitingin side to side. Ibig sabihin, yung side to side nila hindi nag-i-exist. Ganun yun. So, ibig sabihin, kung ano talaga yung pinag-focusan mo, yun lang talaga yung nag-i-exist. Kaya nga sa mga manifestation, kasi 'di ba sa lipunan natin ini-scattered yung ang dami-daming paraan ng lipunan na kunin talaga yung attention mo para mahiwala yung attention mo sa sarili mo. Kasi pagka binigay mo yung attention mo sa sarili mo, magkakaroon ka ng focus, clarity, at stillness or kapayapaan. Kaya nga isa lang yung formula ko self-love lang talaga at self-focus. Iisa lang yan, di ba? Kasi pag nag-focus ka sa sarili mo, 'di ba? Mas na-enjoy mo yung buhay mo at mas may full control ka, which is totoo rin naman. Kasi self-control lang talaga makokontrol mo Yung external actually nakadepende sa iyo, 'di ba? Sure, gumagalaw yung mga iba diyan, kasi mga tao pwede ka manipulahin, pero kung wala ka dun sa perimeter nila, hindi rin sila mag-i-exist. Kasi nga interconnected tayo. At the same time, yung reality natin subjective. So, medyo mahirap siya intindihin sa ngayon kung hindi nyo to maintindihan tong subjective reality. Pero, isipin mo to, huwag ka lumabas ng bahay, may makikita ka bang tao? Di ba wala? Hindi sila nag-i-exist. So, technically talaga, sa'yo talaga umiikot yung mundo. Ganon din sila. Ibig sabihin yung realidad ng ibang tao. Kaya nga sinasabi simulation, di ba? Simulation. Kasi nga, screen to screen. Itong reality natin para siyang screen. Tapos yung naglalaro nito si God, yung puro, di ba? Yung zero. So technically, lahat ng to si God din. Sinabi ko na yan, di ba? Expression nga lang tayo ng one. Wala talaga separation. Kaso, ang malupit doon, lahat dito may brain. Ibig sabihin, may program. Kasi biruin mo, bakit ba nag-form yung kahoy, naging table? Hindi ba may brain yon? Kala kasi ng mga tao, non-living things yung mga external extension mo nga siya, di ba? Ibig sabihin, nag-i-exist kayo codependently. Kasi kung di mo bigyan attention yan, hindi rin niya mabubuhay. Kaya nga sinasabi ang challenge gaano katotoo yung external reality mo kung namatay ka na, di ba? Kaya nga yung mga ganitong kamalayan, nagkaroon na sila ng conclusion na ayaw nila mag-reproduce, ayaw nila na ibigay yung attention nila sa kung kani-kanino lang, tsaka mga waste of time. Kasi nga, uubusin lang yung oras mo, tsaka yung attention mo para sa sarili mo. Kasi pag binigay mo yung attention mo sa sarili mo, mas magkakaroon ka ng freedom, kapayapaan. Kasi pag biruin mo,
makipag-usap ka sa ibang tao, mawawala yung attention mo sa sarili mo, di ba? Tapos sabay mag-asawa at mag-anak ka, mauubos oras mo, mapupunta dun sa asawa at anak mo. So technically, dito sa lipunan, battle of attention talaga to. Kukunin talaga yung attention mo. Actually, lahat nga talaga trap. Kaya nga yung may conclusion na yung mga ganito eh. Nagsosolo na lang talaga sila. Kasi nga, halos lahat na makita mo dito, trap, di ba? Kapag nakatuon ka sa isang layunin, mas napapansin mo ang oportunidad na konektado rito. Nagbabago ang mga desisyon at kilos mo ayon sa iyong mga inaasahan. Well, nakaka-apekto rin naman yun, di ba? Pero, mostly talaga yan is sa kalooban mo. Nakapag-desisyon na rin talaga yung kalooban mo. Pero yun pa nga, yung subconscious programming, kasi parang, yung mahirap talaga yan sa totoo lang eh. As in, kahit alam mo na minamanipulate ka, pero yung katawan mo, sumusunod na lang. Kasi nga, yun yung sinasabi nila yung para sila na-hypnotize. Di ba merong mga tao ganun na parang na-hypnotize? Lalo na pag confident yung tao, ang galing bumuka, tapos sabay magsalita. Kasi, yung mga confident na tao, nasa coherent sila eh. Ibig sabihin, nasa zero state. So kung nasa zero state sila, dadalhin ka talaga dun sa reality nila, papasok sa reality nila. Kaya hindi mo maiiwasan eh, para ka na-hypnotize talaga eh. Ang paulit-ulit na pag-iisip ay maaaring makatulong sa pagbuo ng bagong habits sa pamamagitan ng neuroplasticity. Kasi itong neuroplasticity is ano lang to eh, parang may kakayahan daw yung brain natin, yung neurons, na mag-adapt. Ibig sabihin, maka-adapt ng bagong paniniwala, bagong habits. So, technically, may kakayahan talaga. Kasi ang paniniwala kasi, ang brainwashing ng lipunan is lahat dito ay fix. Meron structure. Kaya nga may structure yung lipunan, di ba? Ibig sabihin, ito yung susundin mo. Mag-aral ka, magtrabaho, magpamilya at mag-anak, mamatay. Di ba yun yung structure ng lipunan, di ba? Napaka-predictable. Di ba? So, pasok din dito yung magpayaman, mag-accumulate ng wealth. Di ba yan yung success nila, di ba? Ibig sabihin, ang success dito is external. External yung success. Tsaka yung value mo, external lang din. Kaya nga may competition. Merong pagbabalat kayo, paglalagay ng maskara, di ba? Or your personality, di ba? Yung sinasabi nila. Pero sa manifestation, narinig ko na to eh, yung kay Joe Dispenza, personal reality daw yung sa kanya, personal reality, yung personality. Which is subjective kasi, 'di ba? Pwede mong bali-baliktarin eh. Kaya nga yung mga paniniwala mo, kuwari magbabago ka, yung mga brainwashing mo dati, which is 90% sa lipunan 'yan, 'di ba? Mag-aral, magtrabaho, magpamilya at anak, mamatay. So, yung mga yan, dagdag mo pa yung religions, culture, di ba? Tapos yung mga birthday, holiday, yung mga ganyan. Pagse-celebrate. So, pwede mong palitan talaga yan. Para sa akin, waste of time yung mga yan eh. Personal opinion ko lang naman to. Kasi, biruin mo, pupunta ka sa mga ganyan, festival, mga concert, party, uubos ka lang ng oras, di ba? Eh pag ganito sa buhay, nagkaroon ako ng conclusion na self-improvement lang talaga at pumera, tsaka enjoy mo yung mga gusto mo, live your best life. May tawag sila dito eh, hedonist, yung parang magpapaka-enjoy ka na lang, 'di ba? Or YOLO, tinatawag nila, you only live once, 'di ba? Pero iba naman yung YOLO sa lipunan, 'di ba? Brokey, hindi naman brokey, parang yung aktibidad nila is parang low vibration. Parang
waste of time. Kahit nga kwentuhan eh. Pag nandito na kayo sa kamalayan na ganito, kahit yung kwentuhan, wala nang kwente, di ba? Waste of time. Ang malinaw na intensyon ay nakakatulong sa focus, consistency at motivation. Actually, bago nga ang intention is identity nga muna eh, di ba? Sa mga manifestation na mapapanood mo dyan, laging unang identity. Kasi yung identity is consciousness yan. Everything follows after ng identity. Yung intention mo, kung hindi naman siya in alignment sa identity mo, meaning nung identity, yung consciousness na pinili mo. Kuwari, I am rich. So, syempre, pagka inisip mo na mayaman ka, kikilos ka na as mayaman, tapos magiging magastos ka, 'di ba? Saan ka ba naman nakakita ang kuripot na mayaman, 'di ba? Tapos sabay maporma. O kung consciousness mo naman, puging-pugi ka sa sarili mo, pati salita mo suabe, confident, tapos sabay magpapaganda ka ng katawan. So, yun yung sinasabi ko, identity first bago lahat magfa-follow. Yung iniisip mo, salita mo. Ito yung sinasabi nilang energy or vibe. Kaya nga 'di ba yung mga yung mga babae, may mga category din 'yan eh. Ito F-boy to kasi yung energy niya ganito. Ito pang friend lang tong lalaking to. Ito pang emotional tampon lang. So yung mga ganyan, 'di ba? Lalaki naman din may category rin sa babae. Ito pang wifey to. Ito pang lang to, one night lang. So yan yung sinasabi natin sa energy nga, 'di ba? Yung energy. Kasi nga yung identity ay energy, consciousness. So yun muna ang mauuna. Kaya nga sinasabi ko, baliwala yung manifestation. Actually, wag mo na gawin talaga yan. Baliwala talaga yung manifestation kung hindi ka nag-a-assume sa sarili mo na ikaw na talaga yung gusto mo. Diba? Kaya nga sinasabi ni Neville Goddard yan na i-assume mo na yung gusto mo. As in, kuwari, businessman, kumilos ka na. Paano ba kumilos ang businessman? Paano ba siya makipag-deal? Confident ba siya? Strategic ba siya? Yung mga ganyan. Kasi nga, i-assume mo na yon. Kasi pagka hindi mo in-assume, chine-chase mo pa yung identity na yon, ibig sabihin, hindi ikaw yon. So, di ba ang reality, ipaparanas yan kung ano ka, 'di ba? Ipapa-experience yan kung ano ka. So kung naghahabol ka, ibig sabihin ang bibigay sa iyo ng reality paghahabol din. Kuwari chine-chase mo yung money, mas lalong bibigyan ka ng scarcity ng reality mo kasi hindi mo inassume yung identity na mayaman ka. 'Di ba? Pansinin mo 'to. Kahit hindi ka naman mayaman, pero hindi mo inaalala pera. Kasi ganyan ako mag-isip eh. Sabi ko, hindi ko naman inaalala pera. Pero hindi naman ako nag-short talaga ng, as in yung nasagad talaga na walang pera or kung ano. Share ko lang to, ayaw ko kasi magsalita sa ibang tao eh. Hindi naman ako yung super yaman, di ba? Pero saktuhan lang. Pero yun nga, yung parang hindi mo siya inaalala yung pera. Kasi pagka inaalala mo siya, the more na inaalala mo yung pera, the more na mawawalan ka. Kasi nga nagwo-worry ka eh, 'di ba? Paparanas sa iyo ng realidad mo 'yan, 'di ba? Kaya nga marami ka maririnig diyan eh. Kahit na zero na laman ng wallet mo, i-ignore mo na lang daw. Mahirap siya sabihin pero kailangan paano mo i-ignore? Kung yung identity mo sa kaloob-looban mo is talaga naniniwala. Kasi kaya nga shinare ko yung no self eh. Alam mo ba yung no self na video? Hindi ikaw yung pangalan mo, yung katawan mo, yung iniisip mo, emosyon mo, label na nile-label mo, feelings mo, pati yung pera mo, or sabihan ka ng mga tao sa paligid mo na kung ano-ano pa, judgment, hindi ikaw yun, 'di ba? So sino ka, 'di ba? Ikaw si God, yung paulit-ulit ko sinasabi, 'di ba? Yung awareness, kung kay Neville Goddard naman, sinasabi niya, awareness of your being.
Which is totoo rin naman. Kasi yung awareness of your being, kung ano yung inassume mo na karakter mo, yun yung i-reflect back ng realidad mo. Paano kung inassume mo brokey ka, di ba? So, yan talaga yung ang hirap ng pera. Lagi mo sinasabing ganyan. Tapos sabay, yung opportunity, mailap sa akin. Basta puro negatibo. So, dahil yan yung identity na inano mo, pinaniwalaan mo, take note hindi sinasabi yung actually, kaya nga niya sinabi yan dahil pinaniwalaan niya yan sa sarili niya. So, yun talaga mangyayari, di ba? So, sa madaling salita, ang manifestation ay mas may matibay na paliwanag sa psychology, mindset at behavior kaysa direktang paggamit ng quantum physics. Well, kasi ngayon law of attraction parang na siya, parang hindi na siya ganong alam mo yung mga The Secret, mga ganyan, parang obsolete na siya assumption na talaga yung pinaka kasi konektado siya sa quantum realm or quantum manifestation. Kasi yung law of attraction kasi is parang ang nangyayari, ikaw nag-a-adjust para ma-attract mo yung gusto mo. So, pero nilagay ko rin naman sa book ko yon, pero iba yung version doon. Basta through energy yung parang noon. Basta pagka nabasa niyo yung libro ko, as in talagang parang lahat konektado, law of attraction, pati quantum leap. Pero nilagay ko doon na manggagaling talaga, inner talaga, internal change talaga ang nauuna. Yung iba kasing tao, nag-a-adjust. Kasi ang focus nila external, hindi internal. Kaya nga may self-mastery ng mga videos, di ba? Self-mastery. Kasi pag nandito ka na sa consciousness, which is malalaman mo na ganito palang kamalayan, bigla mo na malalaman, ay, subjective lang pala yung reality. So, nagbe-bend pala siya sa base sa kalooban ko. Tsaka mga decision ko, sasabihin ko. Actually, totoo rin yan. Kung may kausap ka dyan, nag-aantay siya kung ano sasabihin mo, di ba? Or wala ka sasabihin. Kasi nga, subjective reality, di ba? Tsaka decision mo. Kung hindi ka nag-decision, lumabas ng bahay, hindi mo makikita yung external, di ba? So, sino ang mas may control? Yung external ba talaga? Or ikaw? Di ba napaka-obvious? Lahat manggagaling sa kalooban mo, which is yun yung magbibigay ng decision sa'yo. Kaya nga sinasabi, the truth is inside you, di ba? Kung gusto mo itong gawing TikTok education, wag na yan. Paano kung ang observer effect ay hindi tungkol sa paglikha ng realidad, kundi sa pagpili kung aling posibilidad ang bibigyan mo ng atensyon? Self naman na to di ba? Self-explanation naman na talaga to Observer nga ano ba ginagawa ng mga nag-oobserba, di ba? Nagbibigay ng atensyon, di ba? Bibigyan nila atensyon. Kung may mga mandurukot dyan, obserbahan ko nga itong tao na to dahil ganyan, di ba? So, ano ba ginagawa ng mga observer, di ba? Nagbibigay atensyon. So, malamang kung ano yung binigyan mo ng atensyon, yun talaga yung mag-i-exist lang. Napakasimple na itong observer effect Kasi, biruin mo, kaya naman hindi dumadating yung mga minamanifest ng karamihan na tao kasi nga yung subconscious programming talaga nila mabigat. 95% kasi yun di ba? Inaral ng siyensya yan So, ibig sabihin yan yung kalooban mo rin, parte ng kalooban mo. Kaya nga sinasabi nila subconscious shadow yan, di ba? Kailangan i-accept mo yan. Kasi nga, pagka hindi ka at peace dyan, yun ang kukontrol sa lahat ng mangyayari. So, yung conscious choices mo, ma-override ng subconscious. Actually, override talaga. Kasi 95% versus 5% O ito, pagkatapos ay ipaliwanag na habang hindi pinapatunayan ng quantum physics na kayang kontrolin ng isip ang universo, ang focus ay paniniwala ay may malaking epekto sa mga aksyon na humuhubog sa ating mga resulta. Ang realidad na madalas natin maranasan ay kadalasang
refleksyon ng desisyong paulit-ulit nating pinipili araw-araw. Totoo rin naman to, pero sa Hermetic principle kasi is all is mind. Which is sabihin, lahat, kahit yung external, may mga utak din yan. So, parte rin yan ng ikaw. Ikaw rin siya, extension mo. So, dahil nga all is mind, ito yung sinabi ng master ko, hindi merong higher intelligence na gumawa ng lahat ng to. Kasama na yung katawang tao mo. 'Di ba kung susuriin mo yung mga cells mo, may mga program yan. Ibig sabihin, kahit kuko mo, may utak din yan. Tsaka, may buhay, consciousness. Kahit yung kahoy, may utak din yan. At may buhay. Kahit yung bato, technically, all is mind. So, ibig sabihin, ikaw rin talaga to lahat. Ini-experience mo lang yung sarili mo. Kaya nga ito yung sinasabi nila na oneness or completeness. Kapag nalaman mo na to, ibig sabihin, lahat talaga ng ng gusto mo, nandito na talaga. 'Di ba? Yun yung sinasabi nila. Actually, kahit nga hindi mo makuha yung gusto mo is kompleto ka pa rin. Kasi nga, yung gusto mo, ikaw rin naman yan. Take note ganito kalalim yan. Biruin mo. Yung gusto mo, kahit hindi mo makuha, ikaw rin naman siya, 'di ba? Kaya nga gusto mo dahil ikaw rin siya Kahit yung mga hindi mo gusto, ikaw rin siya. So wala talagang 'di ba? Separation. Sinabi ko na rin sa inyo 'yan. Lahat ng mga gusto mo ma-experience dito, may pros and cons. So ibig sabihin, wala makakatalo talaga sa zero. O yung tinatawag na complete state. So, ganun lang naman yan, di ba? Yung mga manifestation na yan. Kaya nga maganda talaga gawin is mag-focus sa sarili, tapos gawin mo na lang talaga yung tingin mo makakabuti sa'yo. Kasi pagka ganyan, magiging in alignment. Yung mga hindi papabor sa'yo, hindi siya mag-i-exist. Although, makikita mo siya pero i-ignore mo na lang siya, 'di ba? Kung wari na-reject ka dahil hindi siya pumabor sa'yo, mabilis kang maka-move on. Okay, next. Ganun lang 'yun, 'di ba? Yun yung sinatawag natin self-mastery. Walang external na makaka-move sa internal mo. 'Di ba? Hindi ka niya aalisin sa kapayapaan. Yes, kahit pa nasa magulong lugar ka. Kahit pa na short yung laman ng wallet mo or kung ano-ano pang mga label ng lipunan dyan na hindi pumabor sa'yo. Which is subjective pa rin talaga yan. Depende talaga yan sa meaning na ibibigay mo, di ba? Kasi nga, lahat ng mga to is lang talaga parang lang siya parang nilalaro mo lang talaga sarili mo. Kasi nga duality matrix So, wala talagang makakalamang kahit yung mayaman ka or mahirap ka is para sa akin tingin ko pantay-pantay lang talaga kasi nga interconnected tayo Tsaka nagtatrabaho pa rin talaga sila or kung hindi man sila matrabaho, mabobore din, di ba? Kaya nga yung mayayaman, di ba, panay share ng mga information kung paano magpayaman. Well, kung totoong mayaman ka, dapat manahimik ka na. Wala yung katawan kasi ng tao kasi in deficient state Nasabi na to ng master ko Kasi kung mayaman ka na talaga, 'di ba? Bakit ka pa nagpapakita sa social media tapos magpo-post ka ng mga strategy or paano yumaman, yung mga ganyan kasi bored ka, 'di ba? Yun lang naman yun Kasi nga dito sa realidad na to, wala talagang mananalo. Hindi to pessimism Kasi nga, yung katawan talaga Ito yung deep gnosis kasi yung katawan talaga Kaya kung matalino ka talaga, 'di ba? Afloat ka lang, ibig sabihin nasa middle class ka lang. Para sa akin yun yung magandang strategy Kasi nga super yaman mo tapos sabay may mga business ka diyan, may mga i-maintain ka, 'di ba? Kaya nga ganyan yung mindset ko na ayoko nung papakapagod pa ako na super yaman na
Hindi ka naman din maniniwala yung mga sinasabi nila mga scam. Kahit pa sabihin mong easy money yung gawin mo is meron din yung parang balik si Atong Anga, 'di ba? Hinahabol na. So, isipin mo, wala talaga makakalamang sa realidad. Kaya nga pag ganito yung natap yung informasyon, parang waste of time lahat, 'di ba? Piruin mo, waste of time tong mga pursuit externally. Kaya nga, the best lang talaga is going within eh. Pero, wag mo i-neglect yung money side yung finances. Kasi nga, at least magkaroon ka lang naman ng passive income. Yung hindi ka na mag-hassle masyado. Basta may pagkain ka, bayad ng renta, yung mga ganun, parang yung mga nasa foundation ng Buddhism. Kasi pagka ganun is marami kang time sa sarili, 'di ba? Tool lang naman yung money para sa time for self eh. Ibig sabihin connection mo kay God. Pero hindi yan yung basehan talaga ng value mo. Yung value mo talaga is pagmamahal mo sa sarili mo. So paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.